not really bad, no? Para sa isang first timer na kahit anong pageant walang sinalihan first time tapos nag-first runner up, walang experience po kahit ano, grabe po 'yon, no? Super duper grateful na po ako doon. Nag-start ako sa stock market. Parang ganun lang din po sa pagyaman. Meron Talagang napakasaya natin yung May 5.9 star. And you, a 1, 2, stock market 3, trader 4, and 5. investor. Give it up for this exceptional and astonishing young man, Mr. Christian J. Azucena. Let's give a round of applause. The things I've learned in the pageant that I joined. But before I tell you those, if you are new to my YouTube channel, by the way, I am Christian J. Azucena, a global trader and investor, a finance analyst, content creator, and social media influencer as well. So if you want to learn more about trading, investing, personal finance, and economics, please do subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell button down below. So if you're ready, let's go. Here's the story was all about. So I joined the Mr. and Miss RTU Pasig 2023. Well, in fact, I didn't apply for it, nor someone recommended me to organizers for me to be part of the event. But well, someone asked me. She didn't recommend me, but asked me to, Christian, baka naman pwede kang sumali dito, baka gusto mong itry yung pageant. Kasi ang background ko talaga, I haven't really joined in any pageant sa kahit ano pong pageant or event na magmo-model ka po, Kasi po ako ay social influencer. It includes public speaking, socializing skills, but then again, public speaking and motivational speaking engagements is different from the actual and real pageant. Why? Because pageant has a lot of different areas, standards, rules, and environment. So hindi po talaga ako nagpa-pageant, in short. Ako po ay nagpa-public speaking. So pero, tatagalogin na lang natin para mas maintindihan po ng lahat, wala talaga akong background sa pageant and modeling. So hindi ko alam talaga kung paano lumakad, So that was actually the first time, na tayo ay mag-join ng pageant, At sa buong eskwelahan pa, grabe. Akala ko nga namin college lang or department lang yung pala buong school na, 'di ba? Buong university na, grabe. So yun, balik tayo sa story ko kanina, Actually, kami po ay hindi naman sana napilit. Joke lang po yun, Pero kumbaga, talagang ginusto rin namin na mag-try po doon sa opportunity na yun. Definitely for, exposure and what do you call that, the experience you will gain from that. Kaya nagpapasalamat naman po ako dun sa professor na yun na nag-ask sa akin na mag-try. And then definitely, we tried and yun, tayo ay naging first runner-up ng Mr. RTU Pasig. So, pero balik muna tayo dun sa kwento ko. Kasi didiscuss natin mamaya ano yung mga natutunan ko po dito. So, ang nangyari po, definitely, I said yes. Okay, sige po ma'am, mag-join po ako. Itatry po natin yung ventures na yan, para din kulang kasi yung candidate. So, sumali na din tayo. Kahit na wala pa akong experience, wala pa akong background sa modeling, pageant, or whatever, ng pagandahan ng katawan, ng pagrampa. So, wala talaga po akong background sa ganyan. And it was new to me talaga. It was really outside my comfort zone. Pero again, just to give it a try, talagang umuo tayo, trinay lang natin. At talagang napaka-blessed at napaka-ganda naman ng kinalabasan, Kaya thank you for that. So yun na nga po, the next few days na tayo ay mag-said yes, yun nga, may mga pre-screening, may mga screening, may practice. So, nakapag-practice naman po, but then, kailangan pa rin talagang tulungan mo yung sarili mo para mas maging effective ka at mas maging efficient ka. And definitely, lahat ng aspects ng pageant, and even yung question and answer portion, may tamang way po ng pagsagot dyan. Na kung saan, yun siguro yung advantage natin na marunong-runong tayo sa public speaking and definitely reporting and communication skills. Kaya pag pinagsama-sama mo, pasok pa din naman sa Q&A skills. Ayan, at tayo din naman ay may talent yan. Hindi ako sumasayaw pero kumakanta po ako.
Kaya pasok pa rin naman, no, nakakanta tayo. So yun, after the practice and all of the procedures that I rendered, that we've gone through, so nandun na po talaga sa actual ng pagpapageant, no, dito po sa RTU Pasig Campus. Sa may covered court po, no, sa tapat ng Sibea. Na kung saan, ang kala ko lang po talaga noon ay pang Sibea lamang, no, or pang isang college. Yun pala, buong school na pala or buong university na pala. Kaya ang kanina nababanggit ko na siya. Bakit? Dahil nagulat talaga ako. Dahil umuo lang ako kasi ang kakala ko, no, doon lang sa particular college or department po namin. Pero yun pala, buong institution na pala siya ng universidad, no? Grabe. So yun, hindi ko na masyadong idedetalye yung pageant po, no? Pero ang kukwento ko na lang po is yung summary ng story and yung point of view po, no? So if I'm not mistaken, sa buong RTU Pasig, no? This is our local U-Week po kasi. Sa RTU Boni, which is the counterpart or the another campus, has also its, you know, U-Week, or meron din silang RTU Boni pageant po. So dito po ginanap sa RTU Pasig yung local university week po. So meaning yung mga naglaban-laban po dito sa friendly competition ay yung mga estudyante lang din po dito sa RTU Pasig from the different colleges po. So if I'm not mistaken, 9 po kami na lalaki doon sa Mr. RTU, no, na magkakatunggali. And with that being said, no, sa unang round po, meron pong nalaglag na isa or natanggal na isa, no? And then, akala ko nga talaga, kinakabahan ako, hindi pa ako natatawag, akala ko ako yun. Pero, thank God, hindi naman, di ba? So, ngayon, yung qualifying round na, second round, no? May natanggal na naman po na 3. So, yung 9 naging 8, yung 8 naging 5 na lang po. So, pumasok pa rin tayo dun sa top 5 na yun, no? At, yun talaga ay hindi ko masyadong ine-expect, no? Kasi nga, dahil tayo ay bago pa lang, dahil tayo ay hindi naman talaga magaling kasi nga unang try pa lang unang kakasali pa lang sa isang pageant friendly competition, no? At sa buong school pa na napakadaming, totoo po yun, mas magagaling kaysa sa akin sa field na to. Pero yun, I still gave it a try, di ba? Kaya nandun ako, ginalingan ko na lang din po. And then the next thing happened, yun po, no, may talent portion pa, yung iba po sumayaw, karamihan kumanta, at meron pa pong ibang skill set, no, or talent po yung iba na pinakita po nila. At ako po, kumanta ako, no, hindi ko sinasabing ganun ako gagaling ang kumanta, no, pero marunong lang po na pwede nating ipakita sa iba at pwede silang ma-inspire. So right after that, meron pa pong question and answer portion after po nung talent segment. And then sa huli po, meron pong isang crucial na tanong talaga na yung pinaka last question, which is definitely, ayun po yung pagka last 2 or 1 question yung naiiwan, no, yung pinaka huling-huli na, yun yung pinaka-crucial talaga, no, na magmamarka. Dahil sa Q&A, dun po rin ako nag-focus, no. So, ang tinitignan kasi dyan, definitely yung confidence mo, no, the way ka magsalita, the way yung diction mo, and how you finish, di ba? How you end the diction and the conviction as well. So, meaning, and the content, definitely. Di ba? Yung pinagsasabi mo dun sa tinanong sa'yo, no? Yung sinagot mo. And then definitely your facial expression and everything that is connected about you and how you express yourself. Kaya yun, ginawa naman natin yung best natin doon sa tanong na yun, no? Yung mga una at pangalawang tanong, actually, okay tayo doon. Talagang mabilis din naman yung aking mind, no? Sa pag-iisip. Pero yung pangatlo, sa totoo lang po, hindi ko masyadong na-gets, no? Kahit na pinaulit na natin. So, kaya nangyari kung ano na lang yung naintindihan ko, yun na lang din po yung sinagot ko kasi medyo yung mic po ma-echo, pati po yung sound system. Pero ganun pa man po, no? Nasagot naman natin siya ng maayos-ayos at acceptable naman yung sagot natin. Sa pagkakatanda ko tungkol sa AI or Artificial Intelligence, yung mga makabagong teknolohiya ang tinanong, no? Kung tinanong doon, mapapalitan niya ba yung human soft skills, no? O kung it will be an advantage, no? So, ang sagot natin doon, definitely balance lang, no? Pero, nasabi ko doon, we are looking forward, no, sa advancement of technology and more opportunities to come. Yun na lang yun ang tandaan ko, no? Pero, nai-survive naman natin kahit paano, di ba? Well, the next thing happened, no? And in summary, hindi na po ako umaasa na talagang, you know, hindi talaga magiging champion, hindi talaga magiging winner. Bakit? Dahil nga, again po, ito pa lang yung unang sali ko. So, I didn't expect anything. Hindi po talaga, no, na kahit nga pang-6 lang, pang-5, okay na po talaga sa akin yun. Dahil ang habol ko po dito, again, this is not just about the, you know, rewards, medal, the title, but
ang habol po natin doon yung memories and experience that I can gain from that, di ba po? And then definitely the connections and friendships, no, with the other colleagues and with the other students as well. Yun yung pinaka-value na tinitignan natin doon. Kasi nga tulad ng sabi ko, no, yung reward, yung title, lahat po yan ay byproduct na lang kung talagang ginalingan mo ano yung binigay mo na value sa mga judges at sa mga tao. So bago po i-announce yung mga winners, no, definitely nagkaroon po muna ng acknowledgement, no, and giving of certificates sa mga judges po and higher professors po ng institution. So for the acknowledgement, no. At yun nga po, right after that, so may tinawag na po silang isang official para i-announce po yung nanalo, no, mga nanalo doon sa pageant na Mr. and Miss RTU Pasig 2023. So hindi ko talaga ine-expect, no, na yun nga, kung makikita nyo naman sa suot natin, no, first runner-up, no. So yung mga nangyari po doon, no, so talagang ine-expect ko na po, no, na sige, okay na kahit fourth or fifth. So alam nyo po guys, ang talagang ina-expect ko doon, no, na pinaka-maximum na pwede nating maabot para sa akin, no, is actually third place or third runner-up. So hindi tayo naghangat ng talagang sobrang taas, no, kahit nga fourth runner-up or fifth, okay na sa akin dahil nga unang salin natin just to gain knowledge, just to gain, tapos meron ng ganito, no, kapag ka fifth place pataas, no, so fourth, third. Ayan. So, kaya naman, yung tinatawag na po yung mga winners, no? Fifth runner-up, di tayo natawag. Third, fourth or third, hindi rin tayo natawag. Second, ayan na po, hindi rin ako natawag. So, ibig sabihin, that time, no? Yung moment na yun ay dalawa na lang po kami sa pinagpipilian na mananalo. At yung mananalo kasi doon sa Mr. and Miss RTU Pasig ay ipapadala po sa Boni or ilalaban sa Boni Campus. Pero ayun, that time, no, talagang naghihiyawan na po yung mga colleges, no, naghihiyawan na po yung mga students na sumusuporta sa akin, no, mga kaibigan ko, mga kaklase ko, followers, professors, lahat-lahat na po. At syempre, yung ibang colleges din, lahat ng students, no, nagsisigawan na sila. So, yun. At kung makikita nyo naman, definitely we are still happy na nanalo, no, yung ating ibang colleagues, no, from the other department or other college, no. Siya yung pinaka-grand winner tayo ay first runner-up, but again, still not really bad, no, para sa isang first-timer na kahit anong pageant walang sinalihan, first time, tapos nag-first runner-up, walang experience po kahit ano, grabe po yun, no. Super duper grateful na po ako doon. But with that, no, yun, talagang proud na proud din yung aking mga kaklase, yung mga kaibigan natin, mga officers, no, mga followers natin, yung mga professors, higher professors, department. So, grabe yung kanilang suporta, lalo na yung mga students, sobrang dumog sila doon. No, napaka-solid po ng crowd and cheering po ng Sibea. Thank you so much po sa inyo. And then definitely, we landed on first runner-up, Mr. RTU Pasig Campus. And I am really happy, really grateful with that. Sobrang nakakatuwa kasi opportunity na ito to learn, opportunity na ito to give value to people, at opportunity na natin to motivate and elevate the youth. Ibig sabihin, kung kaya ko, kaya mo rin, no? Hindi lang sa gantong field, sa mga field na gusto mong itry pero natatakot ka, wala kang experience, no, halay mo, di ba? At ito na nga guys, no, ano na lang yung mga bagay na matututunan natin dito from this event, no, from this pageant na sinalihan natin, na kahit hindi naman talaga tayo nag-apply, hindi tayo sumali, hindi tayo na-recommend, pinilit lang tayo, no, pinili. Okay, joke lang po, no. So pero kumbaga, nagpapilit tayo, trinay ko na din, no, kumbaga, binigyan ko na rin siya ng chance yung sarili ko na itry yung ganung bagay para alam niyo yun, kahit bata pa lang tayo, marami tayong experiences sa mga fields, no, na gusto nating itry man lang. Kaya ang unang lesson learn natin dito is huwag kang matatakot or mahihiyang mag-try, no, dahil ang pagtatry naman definitely sa una talagang may pagkakataon talaga na ganun at madalas yun at wala namang perfect, diba? Ibig sabihin pagka nag-try ka, nag-fail ka, ibig sabihin lang nun may nangyari sa'yo, may progress pa rin kasi bakit? Sumubok ka eh. No, sinubukan mo yung bagay na natatakot ka and that gives you what?
a growth mentality na gusto ko pang matuto, gusto ko pang mag-improve. Yan ang po ang pinaka-importante, no? Yung continuously na natututo ka at gano'n naman sa life, di ba? Kaya again, please lang, no, wag po kayong matatakot or mahihiyang mag-try, no? So sa reporting man yan, sa academics, sa career po ninyo, no, at kahit sa ang field po ng ginagawa nyo ngayon, definitely confidence, no, is a must. Kaya again, wag na wag po kayong mahihiyang or matatakot na mag-try, no? Kasi hindi nyo naman po malalaman, again, kung hindi nyo susubukan. Number 2 po na matututunan natin dito from my story is actually, no, how to be confident, no? Definitely yung confidence po kasi yan ay nade-develop po, no? Kung babalikan pa natin yung story ko, no, pangalawa po ako sa panghuli sa klase, no? Pangalawa po ako sa huli sa klase nung ako ay grade 7. I was not really that confident. Hindi po talaga. Hindi po, no? So, nito na lang siya na-develop, no? Grade 8, 9, 10, 11. So, that onwards, no, dinevelop po natin yung skill set natin, yung mindset natin, and that grew me also in my mindset na kailangan kong mag-improve, kailangan kong maging confident sa sarili ko. So, dinedevelop talaga siya, no? Pero wag niyong kakalimutan na just be yourself, no? Be true to yourself, no? Kung sino ka talaga, ipakita mo yon dahil dun ka mamahalin ng tao. Kung sino ka talaga at kung nagpapakatotoo ka. So, kaya with that, no? Mas matatanggap mo yung sarili mo, mas magiging confident ka in that way. At pag naging confident ka, definitely magde-deflect na lang sa'yo yung mga sasabihin ng ibang tao sa'yo, no? Especially the negativities na hindi naman talaga criticisms, hindi na po natin yan tinatanggap. But yung alam talaga nating hindi troll, no? Yung criticisms na makakatulong sa'yo, na talagang accept mo, no? Na meron ka ding mga negativities or pagkukulang sa part na yun, i-accept mo siya to improve yourself more. So kaya again, be confident. And lastly, number 3, yun pong tinatawag natin na hard work pays off, no? Yan pa rin po talaga ang the best sa lahat, no? So hard work, no? Or work smart, work hard, parehas po natin yung ina-apply. Pero talagang pagiging masipag mo, pagiging determinado mo, no? A lot of different factors, when you combine all that, no, it will result to success, no? Gradually. Hindi ka naman magiging nag-hard work ka ngayon, no? Gusto mo agad bukas successful ka, hindi. Dahil it must be consistent, no? And it has to do with your determination, no? With your greatness as well. So kapag ka ikaw ginalingan mo talaga, sinipagan mo talaga, hindi lang po sa pageant, kundi kahit sa ang field naman ng buhay natin, is definitely, meron po talagang magiging resulta yan. At lagi kong sinasabi, yung resulta, no, yung titles, no, yung fame, clout, money, lahat po yan, actually it will follow, no? Totoo po yan, pero dapat yung mga bagay na sinabi ko, gawin natin sa mabuti. Talagang ayaw mo bang sumikat, no? Siyempre, ang pagsikat maganda yan, no? Lalo na magiging financial stable ka, no? So kailangan mo mag-save, pero again, yung pagsikat, no, yung fame, ginagamit po yan sa tama, no? To influence and inspire other people. Parang pera lang yun, no? So masama ba yung pera? Hindi, no? It is actually a tool that buys convenience that makes you happy. So depende po doon sa taong gagamit ng kanyang resources, ng kanyang power and fame on how to influence and do good to others. So again, those results and achievements are only the byproduct of who you are, how great you are, and the value that you give to people. So magre-reflect kasi yun sa'yo, sa sarili mo, no? Makikita yan, magiging evident yan definitely, no? In your facial expression and definitely to your personality. So kaya yun guys, na sana marami kayo natutunan dito sa aking mumunting vlog, no? Na yung journey natin dito sa Mr. and Miss RTU Pasig 2023 po. At once again, congrats po, no, sa lahat ng mga nanalo. Lahat po tayo nanalo cause we gained a lot of experiences, no, a lot of connections and memories to each and every one of us, na tayo din ay may natutunan ng malaki. At ito ay babaunin na natin hanggang sa pagtanda, itong memories na to. Kaya once again, nagpapasalamat po ako again sa lahat ng mga sumuporta, sa lahat ng mga kaklase, professors, department, colleges, the whole institution of RTU, yung mga student leaders po,
no, yung mga estudyante na sumuporta sa atin at yung friends and families, lahat-lahat na po, no, hindi na natin mababanggit isa-isa yan, pero alam nyo na po yung kung sino kayong mga pinapasalamatan po natin. Ayan guys, no, alay po natin yan para sa mga students, no, and definitely sa mga parents din natin at sa hard work natin. Ayan, grabe. O, kikita nyo ba yun? Galing. So yun lang guys, I hope marami kayong na-takeaways, no, or natutunan dito sa ating video na ito. At sabihin nyo lang po kung gusto nyo pa ng mga gantong sit-down videos and sit-down vlogs, no, na para tayo nagkukwento lang, na parang nag-uusap lang tayo, and then definitely may natututunan po kayo sa mga bawat sinasabi ko po. Abangan natin yan, no, yung mga comments po ninyo kung ano masasabi nyo dito sa ating napalalunan dito sa ating new achievement, no, and new field. Okay, so titingnan natin soon, no. At yun, comment nyo pa kung gusto nyo pa ng mga ganitong type ng contents, no, especially youth empowerment, no, and self-help learnings. So yun lang, maraming salamat RTU, maraming salamat RTU Vistas, mga ka-estudyante traders, then definitely, ayan, sa mga followers po natin and subscribers, no. Maraming salamat po sa panonood ng video na ito. Magkita-kita pa tayo sa susunod. The Estudyante Trader here. Afternoon to everyone and to all of attendees and judges. So Red Bull community, I can connect that to respect and empathy to everyone of us. All gender equality and identity should be the priceless thing that we can do is respect, empathy, and empower the youth and everyone gender. And lastly, as I always say this, I have just want to end with this quote. Don't make difference in this world, but you and I guys make this world different.